Good morning. Morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Okay, our reflection for today, the parable on the kingdom of heaven. From Matthew 13, verses 47 to 53. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the disciples, "The kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad, they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth." "Do you understand all these things?" They answered, "Yes." And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old." When Jesus finished these parables, he went away from there. The Gospel of the Lord. Yung napansin ko dito yung word na separate, no? Normally kasi pag yung separate, ibig sabihin magkaiba, di ba? So dito parang sinasabi ni Lord, merong sinasabi siyang sineseparate niya yung good sa bad, tapos yung wicked sa righteous. So merong talagang very particular siya yung sineseparate. So, parang pag binabasa ko ito, parang sabi ko, bakit siya nagse-separate? Yun, yung tanong ko. Bakit kailangan i-separate? So, ibig sabihin siguro, masasabi niya na, sinabi na nga niya bad and good. Ang dali naman natin maintindihan yung word na bad from good, di ba? So, ako ngayon, pag binasa ko, gusto ko, good ako, di ba? So, pag sineparate, gusto ko masama dun sa good. So, I have a choice. Parang sasabi dito, I have a choice to be bad or to be good. Walang sinasabi ang lahat kayo sama-sama or sa gitna kayo. So, it's parang yes or no when you are in the kingdom of God. Tapos, compared to sa una nating nabasa nung parable noon, wala siyang sinabi kung ano talaga yung kingdom of God. Dito, siguro ito na yung last niya na about the kingdom of God eh. Kasi sinabi na niya dito, oh, the angels will go out and separate the wicked and the righteous. There will be wailing and grinding of teeth. So, dinescribe na niya na may mga mahihirapan Mhm. pag hiniwalay. So, sinabi na din ni God kung ano yung expected nyo sa kingdom of God. Kaya mamili ka. Merong separation ng good or bad, no? Yun lang yung tingin ko kung bakit Yeah. niya sinasabi yun. Amen.
So yun yung gagawin yun at the end of time. Diba? Oo, sa katapusan mo, pagka ikaw ay kukunin mo. Sinabi rin niya yun, no? At the end of age. So, ibig sabihin, yung free will natin ay talagang pinababayaan ni God. Bahala ka mag-decide. Options, different options. At the end of age, ay ihiwalay the good and the bad. So, sabi mo nga, siyempre gusto natin nandun tayo sa good. Oo. Because we want to attain the kingdom of heaven. Amen. Ako naman, nagtanong si Jesus doon sa kanyang mga disciples, do you understand all these things? Sumagot yung mga disciples niya, yes, sabi niya. Ngayon, sinabi na niya, nagbili na siya. Sabi niya, lahat ng mga scribe, sila siguro yun. They are part of the scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like a head of a household na ang ipinapasok niya doon ay yung old and new. Ibig sabihin, wala ring inaalis, no? Ano man yung kanyang mga tinuro, yung mga dati rin, nandun sa kanilang parang library. Huwag kayo mag-aalis doon sa mga itinuro because all of them are part of what God has instructed you. Pagkatapos nun, si Jesus, nung maibigay na niya yung parable na yan, umalis na siya. Ang ibig sabihin, naintindihan na kasi ng scribe eh. Di ba sabi niya, pagka yung parable ay ibinigay ko sa iba hindi nila maintindihan. Pero kayo, maintindihan ninyo. So yun yung, kaya si Jesus ay umalis na. Ibig sabihin, ipagpatuloy na ninyo yung aking ginagawa because I will still have to go to those who are yet to continue my mission. Okay. Yun. So, ang maganda dito, no, dito sa last part na sinabi mo, na hindi talaga tayo pinabayaan ni God. Parang talagang sinabi, iwan pa talaga siya ng instruction. Tapos tinanong pa niya, naiintindihan na ba ninyo? So, nung sinabi nilang yes, syempre si Jesus siya, alam naman niya yon, di ba? Kung hindi talaga nila naintindihan. So, nagbili na si Jesus. Ibig sabihin talagang pinapakita dito na he did not leave us, no? Hindi niya tayo um, left forgotten. Para hindi niya tayo iniwan na, wala lang, iniwan na tayo. Hindi. Kasi pinakita dito sinabi na nagbilin siya bago siya umalis. Yun. So yung message naman sa atin na parang magandang iparating ni God, yung tulad ng sinasabi ng tanong niya dito sa mga disciples na kung naiintindihan ba natin. So parang binabalik yung tanong sa atin, naiintindihan ba ninyo? Bago dumating dito, ang dami na nating inaral tungkol sa what is the kingdom of God. Tatlo ata to. Kaya nga, iba na namang klaseng description ng kingdom of God ito. Pero ito, merong ending. Kung ano ba talaga yon, no? Di ba? May angels na lumabas. Meron ng grinding of teeth. Pero yung una, wala eh. Parang sample lang. Kaya sinabi niya, ngayon, naiintindihan na ba ninyo? Parang ganon. So, ang tanong, bumabalik sa atin. Ngayon, kung naiintindihan natin, wag na natin guluhin yung isip natin para yung will natin ang masunod. No? Kasi minsan parang ginugulo natin para maging very light sa atin yung dapat nating gawin dito sa mundo eh, 'di ba? So, kung nafe-feel natin na God is calling us to do something for Him, huwag natin pigilan yung sarili natin. Kung nararamdaman natin na gusto kinakall tayo ni God na mag-serve sa simbahan na kahit magpunas ka lang ng pews, gawin natin. O tinatawag tayo ni God na mag-grocery every week, gawin natin na with gladness in our heart at hindi dahil duty natin, naiinis tayo habang nagdadasal kasi eto na naman. 'Di ba? So, gawin natin with love for the Lord kasi
after tayo dito sa sinabi niya na, sabi niya, ano tayo, parang scribes tayo, sabi niya, sige, gawin ninyo, ikalat niyan sa iba. Kung ano yung pagkakaintindi ninyo dito. Eh, ang unang-unang pwedeng ikalat natin yan sa pamilya natin, 'di ba? So, pag biriin nyo yun, yung feeling na ganito na may hinuhope ka, 'di ba? Mm. Maibababahan nyo sa anak nyo. Yeah. Ang ganda ninyo, ang ganda nun. Pagkatapos, siyempre, alam naman natin, may edad na tayo, mauuna tayong mawala. Mm. Yung mga bata, hindi magiging ganun kasama ang loob nila. Mm. O di, ang saya natin. Mm. So, on death, here on earth, is just, the beginning of something beautiful. Yan po yung sana ma-achieve natin. Ngayong buhay pa tayo dito para hanggang ninuninuno natin hanggang kailan ni Lord, hindi natin alam kung kailan magugunaw yung mundo, masaya sila. Kasi they're looking forward this kingdom of God that God is trying to picture to us. Amen. Yeah, okay. Ang ganda yun. Yung tinanong ni Jesus yung disciple niya, do you understand all these things? Parang yan din ang tanong niya sa atin. Naintindihan na ba ninyo yung inyong mission? Di ba? Kasi kung naintindihan na natin, ibig sabihin yung ating binabasa kasi yung gospel reflection, di ba? Every week magbabasa tayo. And napipick up natin yung mga message na gusto niya iparating sa atin. So Jesus would maybe darating ang time na actually umalis na siya eh. Pero tayo ngayon, tuloy-tuloy na tayo. Pero alam naman ni Jesus, nung siya ay umalis, iniwan niya sa atin ng Holy Spirit. Patuloy na, nandyan na yan. Nasa sa atin na lang yan para pick upin lahat ng mga katuruan ng Diyos. Sabi nga rito, the old and the new. Wala diyang aalisin sa mga tinuro niya. So everything must be our guide in doing the mission na ating ginagawa. For me, parang nakakagaang ng kalooban that I am now doing this mission. Alam natin that there will always be a sacrifice. Ang unang hinihingi sa atin when we do this mission, deny yourself, pick up your cross, and follow me. Pag sinabi natin, naintindihan natin, that means we are willing to deny ourselves, pick up our cross, and follow. Siya ay lagi lang nandyan. All the graces are there available. Kung tayo ay medyo humble, hindi natin pinagmamalaki na kaya natin gawin lahat, we will always avail of the graces that God has laid before us in doing our mission. Amen. Okay. Okay. See you tomorrow. Okay. Yes, in our coffee time with God. Yes.